Good morning, everyone! For today's vlog ay gawa muna tayo dito sa bahay dahil maaga tayong nagising. Magluluto ako. Marami akong isda dito galing sa Timpula. Thank you so much, Timpula. Naku, ang Milo ko frozen na hindi na maiinom. Ibaba natin yan para mainom mamaya. Tapos, raid muna. Rep raid. Meron tayong kaparasong chocolate dito na pampatanggal ang stress, pero hindi ako na-stress ngayon. May stress. Tapos, meron tayong ham. CDO ham. Kenaman, CDO ham. At meron tayong hotdog. Meron tayong casino. Yan, ang laman ng ating tagiliran ng ref. Pero pagdating dito, nakakahiya na ipakita. Para hindi na siya malinis. Oh, merong frozen C2. Si Ella kasi mahilig maglagay dito. Meron ding frozen calamansi juice. Yan. Ayan ang iniinom natin para malinis ang ating tiyan. Frozen Yakult! Shout out sir, sino ako? Tanggalin na natin sa pagka-frozen para mainom na mamaya. Tapos, ano pa? Meron tayong french fries dito, konti. Konti na lang. Nagtira pa talaga si Ella. Hindi pa niya inubos. Uy, may tusino pa. May ano pa pala dito, ham. May ham pala nung nag-carbonara ako kalahati. Tapos, baba na natin ito. Lutuin na din natin. Tapos, ay, meron tayong hampa dito, pero bossing to. Ikaw, sino bang bossing mo ngayon? Ako, si Dihaw. Siya ang bossing, pero ako yung batas. Meron tayong ganito. Ilan yan? Lagay na natin dito sa tagiliran para naman magandang tingnan kapag pinakita ko sa inyo. Refre! Dalawa yun. Alam ko tatlo to. And pinaggamitan na ako ng isa. Tapos, meron tayo dito, 2 beses nang bumibili ang sir kay Alaysa ng yung chocolate, Graham ice cream Graham. Meron tayo dito na ipon. Pero pinamimigay ko naman to kapag may humihingi. Kaya lang kasi, wala silang rep, kaya nandito lang. So, lagay lang natin dyan sa pinakadulo. Yan guys, ito yung aking freezer. Makikita nyo dito, meron tayong isdang tulingan dyan, sobrang dami na. So, nilagay ko lang tong platong to kasi para hindi yung lansa ng isda. Kaya napuno na. Tapos may ice cream tayo, kahapon ko lang yung binili. Meron tayo ditong manok. Ice candy pa ako doon, pero hindi ko na yung binenta. Tapos, may isda dito pa, marilat galing kay Ninong Raul. Yung pinakamalaking marilat, hindi ko pa siya naluluto. Kaya dyan na muna yan sa freezer. Hindi naman yan masisira. At syempre, ito yung lulutuin natin. Kanina ba itong Tupperware? Ito ang lulutuin natin ngayon. Ito ay, San Francisco crab. Ayun ang tawag dito sa amin. Ito ay San Francisco crab. Pero hindi ko alam kung totoo nga na ayun ha. Kasi ayun na kinagisnan ko. Kasi pag ang tatay ko minahuhuli nito, ay ang tawag Neng, meron akong San Franciscong alimasag. Kaya ito yon. Minsan ang kulay nito, kulay blue na may green na may violet. Ewan ko, basta ito iba. Pero ang tawag namin din ay San Francisco. Yan. So, ayan yung lulutuin natin ngayon for today's video. Para mabawasan na tong laman ng ating freezer. At ma-defrost na natin. Medyo matagal na to. Kasi, ang freezer natin, ang rep natin ay binuksan natin to ng naka-on lang. Hindi ako nag-1, hindi ako nag-2, ganon. Tapos, yan. Ayun na yun. Palalamig. Ayun na lang muna. Yung isda, pag may humihingi sa akin, binibigyan ko. Yan. Huwag niyo na po itong i-raid at madami. Natabig kasi to ni Ella nung nakaraan, nagtapunan yung mga laman ng rep.
Yung itlog mga nabasag kasi nandito lang. Yan, tubig, Shanghai. Ang dami ko din ng Shanghai. Thank you sa mga nagbibigay sa akin ng Shanghai. Meron dito sa baba, meron doon. Tapos, ano yun, marami pa. May kahapon may nagbigay sa akin ng ulam. Nandito. Mamaya ko yan iinitin para madagdagan ang ulam namin. Oy, shout out pala kay kay Sprakatak. Kasi binigyan niya si Talaba ng mangga, tapos binigay sa akin ni Pangga. Laki. Thank you Sprakatak sa mangga. Grabe. Tapos thank you din kay Pangga kasi binigyan niya ako ng ng marang. Sarap. Sarap ng marang. Yun. Wala na. Chocolate. Meron dito guys. At saka yung mga juice namin. Chocolate. Ito. Chocolate. Bigay. Yung mga chocolate namin dito, bigay lang. Pero ito, mga toblero na ito, bili ko na to kasi kapag ako ay stress talaga, ay iniisa-isa ko to. Yun, that's all. Yun na lang. Ay, meron pala akong prutas. Huwag magpapawala ng prutas, guys. Dahil kailangan may sustansya sa katawan. Meron tayong peras. At saka meron tayong apple. Wala na akong ubas. Kasi ang ubas ko, kapag meron ako, na re-raid na ni Pototot. Yan. Yan. Hindi tayo ngayon mga namimili. Ay, meron pala tayong C2 nandun. Hindi natin nilalahat. Kasi si Ella, kapag maraming laman ang rep na C2, ay mayat-maya ay mayat-maya siya ay umiinom. Hindi naman pwedeng lagi na ganing yung inumin, diba? Kaya dapat tubig-tubig. Yan. So, ito yung iluluto natin. Itong frozen na sweet ham, ay bubuhusan ko lang to ng mainit na tubig para na lang to sa aking dog kasi matagal na yata itong bukas. Ang tagal ko na nung ako ay nung nag-carbonara, 1 buwan na yata nakakalipas. Bukas siya, mahirap na, napasukan na yan ng kung ano dyan sa loob. Kaya pang dog na lang yan, itong atin ngayon. Tingnan natin kung mataba tong ating San Francisco crab. Alright, diba ang daldal ko? Yun lang. At hindi ko pa alam kung anong luto dyan. Basta alisin muna natin ang frozen niya. At ngayon, magsasaing muna ako. Flex ko lang po ang aking kusina. Taray! Hindi man totaling maayos na maayos. Pero at least, nalinis niya. Oy, anong nangyari sa'yo, Ella? Nilagnat ka. Say, ang linis ng kusina ko. Guys, kaya kami may tubig dito. Alam ko masama to. Hindi naman totaling masama. Kasi kung araw-araw mo naman siya nagagamit, nauubos mo agad. Ginagamit namin to pang saing. Kasi walang tubig tong nawasa tuwing umaga. Sa gabi lang talaga to nagkakameran. Kaya kadalasan yung plato namin ni Ella, naliligpit lang siya sa gabi. Pero na lang kapag may natira kaming tubig dito, ayun, naliligpit. Sa ngayon, natutuwa ako sa kanya. Dahil naglinis siya ng lababo. Hindi ko na-expect yun, guys. Dahil first time na itong ginawa sa buong buhay niya. Dahil kadalasan, uy, may tubig. Yun. Wala na ulit. Yan. Kadalasan na, ginagawa niya, ligpit lang talaga ng plato. Tapos, yung makikita niyang basura dito sa lababo, ay, nilalagay niya lang sa plastic. So, nandito lang. Ang problema lang sa kanya, hindi niya to kinuskus. Kasi ako pag naglilinis ako niyang kinukuskus ko yan. Kaya yan madumi guys. Kasi dito, tumutulo yung tubig. Hindi masyadong ayos yung pagkakagawa ng gripo. Pero ito guys, ako na naglagay nito. Nasira na yun dati. Hindi lang maayos. Pero yung nilagay din naman nila dati dito, hindi maayos. Yung naggawa ng aking gripo. Ako lang nag-ayos niyan. Alright, saing muna si Kaniknik. Yan. Tingnan mo masasabi ko. Nilagay niya po, binabad niya po ang tubig, ang aming kaldero, pero hindi niya nahinugasan ng diretso. Yeah. So, ako muna ay magsasaing. Yung totoo guys, hindi naman talaga ako ang nagsasaing nito. Na si Ella talagang gumagawang pagsasaing namin dito sa bahay. Dahil sa maaga ako nagising, so ako na lang. Kasi tulog pa nga siya.
Alam niyo guys, nagtitiisan kami yun. Nagtitiis talaga ako na hindi ako magsasaing. Dahil gusto ko siya, matuto siya. Malaman niya na malaman niya yung mga obligasyon niya dito sa bahay. Kasi dalaga ng anak ko, dapat natuturuan na siya ng gawaing bahay. Dapat natututo na siya. Pero ngayon, yung ginawa niyang itong paglilinis ng bahay, hindi ko sukat akalain na gagawin niya ito. Nang hindi pala bahay, lababo lang. Yung as in bahay, hindi pa niya nagagawang maglinis ng buong bahay. Hindi pa niya yung nagagawa. Hindi ko nga siya nakikitang humahawak ng walis eh. Pero it's okay. Ganyan talaga pag bata pa. Matututunan niya din lahat ng bagay. Sa ngayon, unti-unti muna. Pero dapat niya yung malaman. Dahil ay hindi habang panahon ay magkasama kami dalawa. So, nakapagsaing na tayo, kaya ito naman yung bababada natin. Baka may tumulong tubig dyan. Uy. Babada lang muna natin. Siguro, ano ko na lang ito. Ilulutuin ko na lang siya sa Sprite. Masarap sana to gata. Request ni Ninong Raul. Kaya lang, Ninong Raul, hindi po kami pupuntang palengke. Meron po sana ako ditong sitaw at saka kalabasa, pero wala akong gata. Ayoko po kasi nung gata na nabibili sa sachet, yung sachet siya. Hindi masarap. Hindi mo malalasap ang lasa ng gata. Tunay na gata. Ibang-iba yung lasa kasi nun. Hindi ko alam kung babae o lalaki, bakla o tomboy. Babad lang natin siya dyan. Para mawala yung frozen niya. Ito, dito lang to. Kasi mag-iinit lang ako ng tubig para maluto yung ham. Kasi sa aso ko naman yan ibibigay. Guys, so nakabili tayo ng Sprite. Aba, nasaan ang Sprite? Ayun, din yata sa labas. So, ito na ang ating crab. Yan, may bawang na yan. Hindi ko na inalis ang balat para mas malasa. Guys, huwag nyo nang pansinin ang aking kawali kasi nasusunog siya. Mabilis siyang masunog. Si Ella nagligpit niya. Yan ang crab. Di ko alam kung paano gagawin dito kasi dito oh, sobrang laki niya. Kung puputulin ko na lang ba o kung saan siya mapuputol dyan. So, lagyan ko lang yung Sprite. At asin. Konting asin. So, lugan na natin ang Sprite. Sayang sana kung dalawa yung kanyang sipit. Sarap sana yan. Mga kanikdex, so nakaluto na tayo. Ito na siya. Wala nang design kasi gutom na ako. May mais nga ako dito pero hindi ko siya niluto. Huwag na mag-design. Ito lang, sapat na. Oh, sarap. Yummy, yummy. Kain tayo guys. Kain muna po bago kaduktungan ang aking vlog. Alright, tari na ang ating pagkain, ang sipit. Laki no? Ano kaya itong hangat niya? 21 viewers. Masarap po yun. Piniprito ko lang yung siyempre sa merienda. Merienda po. Merienda po. Ah, malangaw.
Kain na kain. Same size lang po. Sir Jess, yung mga same size. Wala pa akong sakong gawa, Sir Jess. Mamaya ko pa ibaba. Hindi masarap pag malaki, matabang. Ito po yung Sir Jess. Pero ano po siya. Maganda lang tingnan kasi makinis. Alright, mga kaniknik, baka mauta kayo sa akin dahil makikita nyo lang na kumakain ako nito. So, mamaya ko na lang kulit update. Ayoko nang paya. Hi guys! Duktong ko lang yung vlog kong to sa vlog ko kanina habang nagluluto ako. Alam niyo naman yun kasi naunang vlog na. May duktong tayong vlog dito na hindi ko alam kung magugustuhan nyo or pwede nyo din akong i-bash kung gusto nyo. Handa ako dyan. Yan. Time check muna tayo guys. So, ang oras na natin ay 3:56 ng madaling araw. So, mag-aalas 4 na, hindi pa rin ako pinapatulog. So, kung maaalala nyo mga kaniknik, alam ba ako, nung isang araw, nung nag-live ako ng isang gabi, yan. Ano nga bang dahilan ni kaniknik, bakit ako nag-live? At bakit may mga nasabi ako na ganun? Iisa-isahin natin yan. So, una dito guys, gusto ko munang sabihin sa inyo na alam ko naman na merong alam sa inyo dyan na may issue ako nung last December. Hindi yung last December kasi 1 taon na siya maigit. So, ano na ba ngayon? December. 1 taon at 7 buwan na siya mahigit. Ayun po yung may issue po ako noon. So, ang nagkakahulugan, 1 year and 7 months na po yung issue na yon. Inaamin ko po may issue po ako. May kasalanan po ako. Kahit sabihin ko na hindi ko ginusto, sasabihin ng viewers dyan na ginusto ko yun. So, ayun na lang yung sasabihin natin. Basta may kasalanan ako, na meron akong nasaktan. Hindi pala marami. Meron akong nasaktan sa kasalanan kong ito. Nagtry akong humingi ng pasensya pero may pumigil sa akin. Hindi ko to nagawa. So, yun na nga. Yung isyong to, about din sa issue ngayon. Ang dahilan kung bakit ako nag-live, siguro dala na din yun ng init ng ulo ko dahil hinamon niya ako na mag-comment ako sa live niya. Huwag niyang sasabihin na hindi ako yung pinapatamaan niya dahil friend ko siya sa Facebook. Alam ko na ako ang pinakamaraming share sa nangyayari. Marami akong post kasi sobrang saya ko. Sumasang-ayon sa akin yung tadhana. Parang ito na yung pinakaiintay ko dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi pala. Ginawa nila sa akin nung ako yung na-issue. Yan. Ganito po yun. Bukod po sa lalaking nag-vlog tungkol sa akin na wala namang alam, na puro marites laang din ang nasa isip, ay kung ano-anong duktong at hindi lang po siya. May mga kasama po siyang vlogger doon. Nilalahat ko na kayo. Sobrang sama ng loob ko sa inyo. Sobra-sobra. Yung vlog na yon, kahit sino ka pa dyan, sobrang sama ng loob ko sa iyo. Di ko ina-expect na makikisali ka sa vlog na yon. Basta alam niyo na siguro kung sino-sino kayo.
At saka yung mga nakapanood dyan, kung sino yung mga vlogger na kasama niya nung binlag ako. At ito pa guys, tungkol naman to kay, syempre, sabihin na natin ang pangalan nila para hindi tayo si Oya po yun, sinasabi ko na nag-vlog sa akin na wala naman siyang alam. Tapos sasabihin niya, sasabihin niya hindi daw ako yun at wala daw siyang binanggit na pangalan. Kasi yung araw na nag-post siya, ayun yung putok ng balita ng issue ko. Ano niya naman, sasabihin ko naman kung sino nagbalita nito. Bakit naman ako may sama ng loob sa Hansek, kay Talsek at kay Hana? Dahil hindi pa po naputok ang balita, kung sino pa yung kamag-anak ko, ay sila pa yung nagmamarites sa akin. So, ayun po ang dahilan. So, sobrang saya ko po. Kasi, lahat ng naninira sa akin, lahat ng parang gusto ay pabagsakin ako, ay unti-unti na tong kinakarma. Sobrang saya ko. Dahil ang dami na nila. Konti na lang. Konting-konti na lang. Pero, na-realize ko, Kaniknik, ikaw ba yan? Parang hindi ikaw yan eh. Oo, inaamin ko. Maldita ako dati. Kasi siguro nagmana ako sa nanay ko. Maldita ako. Pero nagbago ako eh. Nagbago ako. Nung kami na lang nung anak ko. Kasi ayokong maranasan ng anak ko yung mga nararanasan ko. Nung gabing nag-live ako, di ako pinapatulog ng konsyensya ko. Kasi di naman talaga ako yun eh. Di naman talaga ako ganun. Hanggang ngayon, di pa rin ako makatulog. Kasi iniisip ko yung mga nasaktan ko. Nung live kong yun, kung makikita nyo, sobrang saya ko. Kasi parang pinaghandaan ko siya. Sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Dahil gusto ko mapasama lang yung tao na sumira ng buhay ko. Kasi nung sinisira nila yung buhay ko, di talaga ako umiimik kasi may pumipigil sa akin. Wag na lang daw akong umimik, pero nakikisali siya sa issue. So, hinanahimik na lang ako. Kung ano man yung mga kinukwento nila na kahit hindi totoo, tinanggap ko. Kasi, sino bang magpapaliwanag na hindi naman yun yung nangyari, diba? Wala akong magawa. Nagkulong lang ako sa bahay. May anxiety ako. Nadagdagan pa yung depression ko. Yan. Kaya, eto ako ngayon. Ako si Kaniknik na mali-mali. Na lagi nang super palpitate ang aking puso. Yan. Konting gulat laang, baka nga aring ikamatay ko. Hindi ako nag-live ngayon para sumbatan yung mga taong gustong sumira sa akin. Hindi ko alam kasi kung gusto nila akong siraan o gusto akong pabagsakin. Kasi may nagsabi sa akin na pilit nila akong pinapabagsak. Kaya, ayun ang tinanim ko sa utak ko. So, pinapabagsak nyo pala ako. Kaya, pinipilit ko yung sarili ko na lumaban ako ng patas. At ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Pero, hinamon ako ni Oya. Hinamon niya ako na mag-comment ako. So,
Kaya yun, nangyari yun. Yung purpose talaga ng live ko dito, vlog, yung aking vlog dito ay gusto kong humingi ng tawad sa taong nasaktan ko nung nangyari yung issue. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa'yo, pero pinipigilan lang ako. Dahil, ang sabi hindi pa daw yung tamang panahon kasi galit na galit ka pa daw sa akin. Yan, humihingi ako ng tawad sa'yo, tanggapin mo man o hindi, at least, eto, sincere akong humihingi ng tawad sa'yo sa nagawa ko. Di mo man ako patawarin, matatanggap ko yon kasi kasalanan ko naman talaga yon. At para sa mga tao dyan na pilit sinisira ako, hindi ako magtatanim na ng galit sa inyo. Hahayaan ko na lang yung tadhana ang humusga sa inyo. Kung saan kayo masaya, sige. Pero ang masasabi ko lang, kung magbibigay kayo ng issue, sabihin nyo yung totoo. Hindi yung nagdadagdag balita pa kayo. Sa lahat ng nasaktan ko sa live, humihingi ako ng pasyensya sa inyo. Sa mga salita ng bitawan ko, nung naka-live ako. Hindi yung si Kaniknik. Hindi ako ganun. Hindi ako ganung tao. Hindi ako nagpapaawa sa inyo. Para suportahan nyo ako. Okay lang kahit di nyo na ako suportahan. Ang gusto ko lang dito sa vlog na to ay makahingi ako ng tawad sa taong napakalaki ng kasalanan ko. Siyempre gusto ko din magpasalamat sa taong nagpa-realize sa akin na, Nick, ikaw pa ba yun? Ikaw pa ba yung nakilala ko? Bakit parang nag-iba ka na? Nagtanim lang po ako ng galit. Kaya ako nagawa yun. Hindi ko po gusto saktan kayo. At sino mo mga viewers dyan, nasabihan ko ng masama, pasensya na po. Bihingi po ako ng tawad sa inyo. So ngayon po na nailabas ko na yung nararamdaman ko, mawawala na yun. Mahungusher siya sa utak ko dahil sincere akong humihingi ng tawad sa inyong lahat. At ipinapangako ko sa inyo kung mag-vlog man ulit ako, never na ako makikisawsaw sa kahit anong issue. Kahit ako yung i-issue nyo, never ako makikisawsaw sa inyo. Sa kapwa-vlogger ko dyan, galit sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Sana matuto din kayo magpatawad. Alisin niyo yung mga inggit sa katawan niyo. Ang sarap mabuhay nang walang kaaway. Kaya sana mapatawad niyo akong lahat. Salamat po.